Genesis, si Jose at ang asawa ni Potifar, ika-39 na kabanata. Pagdating sa Ehipto, si Jose pinagbili ng mga Ismaelita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Paraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potifar. Sa tuwa niya ay ginagawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar kasama si Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Pinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyong kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong mula roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, "Halika't sipingan mo na ako." Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto kong akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw." Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, "Naku, ang Hebreyong dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at ibig akong pagsamantalahan." Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potifar ang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Genesis, ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip. Ika-40 kabanata. Minsan ang tagapangasiwa ng mga ininom ng Paraon at ang punong panadero ay kapwa nagkasala sa kanilang Panginoon. Sa galit nito, sila ay pinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piit ang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay kapwa na naginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Jose na po niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila'y nagpaliwanag. "Alam mo, kapwa kaming nanaginip, ngunit wala isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan. Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip," sabi ni Jose. "Ano ba ang napanaginipan ninyo?" Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Wika niya, "Napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipot ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng Faraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Paraon." "Ito ang kahulugan ng panaginip mo," wika ni Jose. "Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob na 3 araw, ipatatawag ka ng Paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin, kaya't kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa Faraon. Ang totoo ay kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreyo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo." Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, "Ako'y nanaginip din. Ako'y may sunong daw na 3 bakol. Ang nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang pagkaing hinurno para sa Faraon. Ngunit ang pagkaing ito'y tinutukan ng mga ibon." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob na 3 araw ay patatawag ka rin ng Paraon at pupugutan ka. Pagkatapos ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon."
Ikatatlong araw ay kaarawan ng paraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit pinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang mga sinugo ni Juan Bautista, 11 kabanata. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong mga narinig at nakita. Nakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kaitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis sa mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas ng ilang? Anong ibig ninyong makita? Isa bang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit sa dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula na mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay daranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinabi sa kanila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Babala sa mga bayang di nagsisisi. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginagawan niya ng mga maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang iparurusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Lumapit sa akin at mamahinga. Lumapit sa akin at mamahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang katulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon
ang ikinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama, at walang nakikilala sa ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusupong kayo na kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.